Whew. Ay, ang init. Kahit meron ng electric fan, aircon, mainit pa rin. Ay, nako. Siguro makapunta nga sa mall. Sandali. Hello? Si Maring Charing ito. Mare, kumusta? Mabuti naman, Mare. Mare, napatawag lang kasi nakakatakot na maging balita, no? Na magkakagera na daw sa Pilipinas. What? Kasi dinadala daw tayo ni PBBM sa gera. Mare, ano ka ba? Huwag ka basta-basta papaniwala. Alam mo, yan ang fear-mongering ang tawag dyan, no? Maraming gumagawa na ngayon, Mare. Yung mga gustong pabagsakin ng gobyerno natin. At meron pa nga silang nilabas na video, di ba, na si PBBM ay nagko-command na ready na, no? Naggirahin ng isang bansa. Ako, Mare, huwag ka man diniwala dyan, no? Alam mo, ito, sabihin ko sa iyo, no? Punta ka sa RTV Malacanang, or Presidential Communication Office, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, etc., etc. Punta ka dun sa mga government pages at doon ka tumambay. Naku, huwag kang manunood sa mga vloggers ng mga nagpapakalat ng fake news. Hindi totoo yan, Mare. Mamaya, tatawagan kita ulit, ha? May gagawin lang ako. At explain ko sa iyo lahat ng mga tanong mo. Bye! Ingat! Mare, ano yung sinasabi? Narinig ko yung usapan niyo sa phone. Totoo ba yun? Alam mo, naririnig ko rin yan na magkakagera daw. Totoo ba yun, Mare? Nakakatakot naman. Dinadala tayo ng pangulo natin sa gera. Okay, Mare. Dito ka. Diyan ka. At ipapanood ko sa'yo si Commodore Tariela, no? Siya ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Panoorin natin. Commodore Tariela, itanong ko lang po, ang sinasabi po ng mga madalas sa mga DDS na dinadala daw tayo ni Pangulong Bongbong Marcos sa gera. Gera daw ito ng mga Amerikano at saka ng China. Tapos, ang ginagawa daw ni PBBM ay nagpapakatuta daw. Yan yung mga kanilang mga sinasabi na alam naman natin na hindi totoo. Ano po yung masasabi niyo tungkol dito, sir? Well, every time nakakarinig ako ng mga ganyan tanong, I always walk them to the memory lane. 1995, 3 taon, pagkatapos umalis ng base militar ng Amerikano dito sa Pilipinas. Because they left in 1992. 3 years after that, 1995, the Chinese government took the mischief free from us. Una, sabi nila, this is just an ordinary fisherman shelter. So they occupied mischief free 3 years after umalis ng Amerikano. Ang unang tanong dyan, kasalanan ba ng Amerikano na nawala sa atin ang mischief free dahil umalis sila? Di ba? Or dahil nandito sila? Eh, umalis nga sila. Di ba? 1995. 2012, noong panahon ni Pangulong Aquino, hindi pa masyado na pag-uusapan ng Basic Forces Agreement or even EDCA. But 2012, Scarborough Shoal standoff happened. Kasalanan pa rin ba ng mga Amerikano kung bakit nagka-standoff? Eh wala pa nga tayo pinag-uusapan ng EDCA at BFA during that time. Fast forward, 2016 to 2022, panahon ng dating Pangulong Duterte. Ang sabi niya, ayaw nila ng balikatan kasama ang mga Amerikano. Ang sabi niya rin, he loves Xi Jinping. So we're going to have a much more closer relationship with the People's Republic of China. From 2016 to 2022, ibig sabihin, sa madalit sabi, malayo tayo sa mga Amerikano. But in those 6 years, hindi pa rin natin na-advance ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. Nahihirapan pa din tayo mag-resupply. Ang mga Pilipinong mga isla, nahaharas pa rin. Ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard still has difficulty in patrolling our own exclusive economic zone. Kasalanan pa rin ba ng Amerikano na hindi nga rin sila tinanggap noong panahon ni Pangulong Duterte? Ngayon, we have President Bongbong Marcos. He understood the historical background kung ano nangyari dito sa West Philippines. Nung nawala ang mga Amerikano noong 1995, mas lumakas ang loob nila. 2016 to 2022, the former president attempted to have a sincere relationship with Xi Jinping, and yet hindi sila napagkatiwalaan. Iba pa rin ang nangyari. So, if you're President Bongbong Marcos, if you're on his shoes, anong gagawin mo? Of course, you have to deepen your security alliance with your traditional ally, which is the United States, and also to engage the other like-minded states to call out China.
para sabihin, you are violating the international law and you have to adhere with the rules-based order na meron tayo. Ngayon, the last question. Dahil ba yan sa gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na magkagera ang Pilipinas? Hindi rin naman, di ba? Hindi naman pinili ni Pangulong Bongbong Marcos na pumunta sa Amerikano at sabihin, girahin natin ang China at magpapakatuta ako sa inyo. Di ba? Kaya nga minsan sinasabi ko how sure are those trolls na ang China will go to war because of the West Philippine Sea? Buti pa nga sila Alam nila, they can even speak for China, nagigirahin tayo. Samantalang ang China yata ngayon, hindi nila alam kung makikigera sila o hindi. Diba? I think that's the number one issue na dapat natin i-address. Sa mga trolls na nagsasabing magkakagera dahil sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Di sana nag-declare na si Xi Jinping noon pa. Wala naman Diba? So, para sa akin, it's a waste of time dealing with this kind of narrative sa mga trolls. The mere fact that they are lying, that they are distorting the truth, ibig sabihin, mas tumataas ang suporta ng publiko, ng international community, with the effort of our President Bongbong Marcos, na i-advance ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. No? Oo nga, Mari, no? So, ibig sabihin, hindi pala totoo yun. Gawa-gawa lang pala nila yun. Mari, ano naman yung tungkol dito sa gentleman's agreement, itong secret agreement na pinasok ng past administration? Ano kaya, Mari? Dapat kayong sumunod tayo dyan para wala ng gulo. Okay, panoorin natin kung ano ang sagot ni Commodore J. Tariela. Ano ang essence ng secret? Relevant ba siyang gamitin? Well, una sa lahat, para sa akin, ang international treaty, bakit mo na siya isi-secret? Di ba? Kung wala naman talagang itatago. Parang secret relationship yan. Di ba? Kung meron pang secret relationship, bakit mo naman itatago? And why would you call it secret? Kung talagang tingin mo there's nothing wrong to it. Secondly, kung ang pag-usapan din natin is the secret gentleman's agreement na sinasabi nila nung administration. I think we already need to move on to this topic. Kasi, a few months ago, nagsalita na ating Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya, if there's even a gentleman's agreement na as far as he is concerned, hindi niya rin naman alam, being the chief architect of our foreign policy, he has already rescinded it. Nagkataon lang na itong mga nakaraang buwan kasi, may mga former public officials na gumising uli na itong topic na ito. Kaya na pag-uusapan. Pero dapat, mga kasama natin sa media, sa blogging, we should not give much time na dito sa issue ng gentleman's agreement. Dahil para sa amin, sa NTFWPS at sa Coast Guard, ang Pangulo natin na nagsalita na. He has rescinded it kung meron man o wala. Whether secret or whatever, our stand now for this agreement, wala na ito ngayon, it doesn't matter anymore. Ano ang mangyayari kung susunod tayo dyan sa sinasabing provision yan na secret agreement na wala tayong dating construction material, hindi natin i-renovate o i-refurbish ang BRP Sierra Madre. Kung tatanggapin natin yung ganyang kasunduan, definitely, siguro mga isang bagyo na lang, giba na ang BRP Sierra Madre o tinangay na ng malakas na hangin. Ibig sabihin, kung gagawin mo yung ganyang agreement, this is in violation of our own national interests. Tanong ko lang, Mare, no? Bakit kaya hindi na lang isama sa ating curriculum yung curriculum ng mga bata sa DepEd na sa murang edad, ay talagang ituro sa kanila na ang West Philippine Sea ay parte ng Pilipinas. Diba? Para bata pa lang sila, alam na nila kaagad. Actually, Mari, yan din talaga ang gusto ko. At siya din talaga ang tama na sa murang edad, foundation, ay talagang ituro na sa kanila para mabuhay ang kanilang patriotism, nationalism, at para kita mo hindi sila madaling mabuyo kapag merong mag-brainwash sa kanila ng mga pro-China. So, panoorin natin, Mari, yung sinasabi tungkol dito ni Commodore J. Tariela. Well, ano sa lahat, ma'am, I cannot speak for the Department of Education. Of course, our Secretary of the Department of Education is also our Vice President. And the President has already spoken. Her current designations do not really require to make such comments or assertions dito sa usapin ng West Philippine Sea. But on our part, particularly the National Task Force West Philippine Sea, believes that
education, not just, spreading information, is really something that is very important for us to provide and institutionalize itong posisyon natin pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Naniniwala din po kami na ganyan dapat. As early as, first grader, meron na sila konsepto na ang parte ng Pilipinas. Pag sinabing Pilipinas, ang West Philippine Sea, parte ng Pilipinas. Imagine kung ang bata pa lang, may ganyan ng mindset. Siguro hindi na sila masisuway ng mga pro-China trolls para sabihin ang West Philippine Sea ay sa China. Diba? So, we also support this kind of efforts. No? But again, gaya nga sabi ko, we are not the one deciding on the curriculum of our education system. However, ipapasok ulit, Sir Ma'am, yung takbo ng West Philippine Sea. Kung napanood nyo ang press conference ng takbo ng West Philippine Sea, binanggit ni Coach Rio na some portion of the revenue or the profits ng takbo para sa West Philippine Sea will be donated sa ating National Task Force West Philippine Sea for the publication ng educational materials to spread information sa West Philippine Sea, no, na magagamit ng ating mga kababayang Pilipino. Ito po ay isang comic book project. No? Ang title po ng comic book project na to ay ang mga kwento ni Tito Jude. Ang comic book project na to ay kinonsepto ng Philippine Coast Guard. It has actually 4 parts. No? Ang unang parts nito, katulad na sinabi niyo, ma'am, is for the general public to understand ano ang UNCLOS for dummies. No? Ano ang territorial sea, ano ang continental shelf, contiguous zone, and so on. And then the second part of it is mag-explain naman ito ano ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bakit sinasabi ng mga tao na ang gobyerno na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas talaga? Pangatlo, it will also have bird's eye view kung ano talaga naging desisyon ng arbitral award. And then the last one, na para sa akin, ito yung pinakamahalagang part ng comic book. Kasi, yung mga characters doon, ng mga kabataan, nag-uusap-usap sila, ano ang impact ng West Philippine Sea para sa kabataang Pilipino. Paulit-ulit ko sinasabi, no, na hindi man natin ma-appreciate pa ngayon kung ano talagang significance ng West Philippine Sea. Kung hindi natin naiintindihan kung ano magiging impact nitong pagtindig natin sa West Philippine Sea. Napakadali lang dito para malaman natin eh. Let us remember na wala na tayo dito sa mundong to. Pero sa mga kabataang Pilipino na susunod na saling lahi ng Pilipino, kung hindi natin titindigan ito ngayon at ipamimigay na natin sa China, wala na silang matatawag na West Philippine Sea. And that's what really matters in our fight for the West Philippine Sea. Dahil ang laban natin sa West Philippine Sea ay laban para sa kabataang Pilipino. Ay, salamat. At least, naliwanagan na rin ako, Mare. Alam mo, natatakot talaga ako na magkakagera. Paano na yung family ko? At least ngayon, alam ko na, ito ay black propaganda lang ng mga tao na gustong sirain ang ating gobyerno. Salamat, Mare. Alis na muna ako, ha. May pupuntahan pa. Punta pa akong mall. Bye! Hi, matawagan nga si Sita. Hello? Hello, Sita. Napatawag lang ako kasi gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag ka mag-aalala. Alam mo kasi, Sita, yan ang black propaganda ng mga anti-government, no? Ito, itanim mo sa isipan mo, ha? Ang ating Pangulo ay hindi siya war freak. At ang gusto ng Pangulo natin ay talagang i-assert lang ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Nakita ng Pangulo natin na hindi uubra yung ginawa noon ng past administration. So, ito ngayon ang ating Pangulo, magkikipag-collaborate siya sa iba-ibang mga bansa at humingi ng suporta. At ito ngayon, nakakuha naman tayo ng suporta sa 21 countries at mahigit pa. At nagpahayag na rin ang G7. At saka isa pa, ha, ito, tandaan mo, kung talagang gigirahin tayo ng China, noon pa. Ako, kita mo, ha, ang Taiwan na hindi nila magyara-gera. Ano, kung tutuusin sa kanila naman talaga yan, ay parte ng China. Pero hindi nila magyara-gera na napakalapit sa kanila at mas maliit na bansa. Tayo pa kaya na Pilipinas. At saka palagi ko nga sinasabi, no, eto tandaan mo, Mare, na ang China, aiming sila to be number 1 economy in the world and to be number 1 in military forces in the world. At kapag nakipagyera sila sa atin ngayon, lahat ng yun ay mababaliwala. Marireduce sila into zero. Lalo na, meron tayong Mutual Defense Treaty sa Amerika. At meron pang mga iba-ibang mga bansa na kumakampi sa atin. Ay naku, ang takot lang ng China. Kaya Mare, huwag kang maniniwala sa mga ganyan. Naku, fear-mongering yan. So, sabi ko nga sa'yo, mamaya, punta ka sa RTV Malacanang,
PCO, Philippine Coast Guard page, or Armed Forces of the Philippines. O sa ganun, nakukuha mo yung tamang balita at hindi yung puro pananakot lang na kesyo magkakagera na malayo naman sa hinagap. Mare, kung magkakagera man, hindi sa panahon natin ngayon, hindi sa 2028, maaring mangyari yan in the future. Ay, talaga naman. Ay, o nga pala, Mare, niimbitahan ka pala namin, no? Ito ay isang takbo para sa West Philippine Sea. Mare, papadala ko na lang sa iyo ang detalye. Bye! Ingat! Kung napanood nyo ang press conference ng takbo ng West Philippine Sea, binanggit ni Coach Rio na some portion of the revenue or the profits ng takbo para sa West Philippine Sea will be donated sa ating National Task Force West Philippine Sea for the publication ng educational materials to spread information sa West Philippine Sea, no? Na magagamit ng ating mga kababayang Pilipino. Ito po ay isang comic book project, no? Ang title po ng comic book project na to ay ang mga kwento ni Tito Jude. Ang comic book project na to ay kinonsepto ng Philippine Coast Guard. It has actually 4 parts. No? Ang unang parts nito, katulad na sinabi nyo, ma'am, is for the general public to understand ano ang kumbaga UNCLOS for dummies. No? Ano ang territorial sea, ano ang continental shelf, contiguous zone, and so on. And then the second part of it is mag-explain naman ito ano ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bakit sinasabi ng mga tao na ang gobyerno na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas talaga? Pangatlo, it will also have bird's eye view kung ano talaga naging desisyon ng arbitral award. And then the last one, na para sa akin, ito yung pinakamahalagang part ng comic book. Kasi, yung mga characters doon, ng mga kabataan, nag-uusap-usap sila, ano ang impact ng West Philippine Sea para sa kabataang Pilipino. Paulit-ulit ko sinasabi, no, na hindi man natin ma-appreciate pa ngayon kung ano talagang significance ng West Philippine Sea. Kung hindi natin naiintindihan kung ano magiging impact nitong pagtindig natin sa West Philippine Sea. Napakadali lang dito para malaman natin. Let us remember na wala na tayo dito sa mundong to. Pero sa mga kabataang Pilipino na susunod na saling lahi ng Pilipino, kung hindi natin titindigan ito ngayon at ipamimigay na natin sa China, wala na silang matatawag na West Philippine Sea. And that's what really matters in our fight for the West Philippine Sea. Dahil ang laban natin sa West Philippine Sea ay laban para sa kabataang Pilipino.